Ama sa pasimula hanggang wakas, Piskopus Kalinis-linisan. Aking banal na Espiritu ay sumasa inyo sa umagang ito. Magsiyo po kayong lahat. Pakinggan ninyo ang aking tinig sa pamamagitan ng taong aking inihaharap sa inyo. Pulutin ng mabuti at iwaksiyang masama, sapagkat panahon na ng pag-aani. Ang bawat buti, alay na aking inihasik ay magkakaroon ng tunay ng masaganang bunga sa pamamagitan ninyo. Hawak kamay ninyo ang aking salita. Baon-baon ninyo ang aking mga gawa. At sa pamamagitan ng inyong dalawang paa, kayo'y makapupunta sa mga lugar na sadyang nangangailangan ng aking salita. Huwag kayong mag-aalinlangan sa mga salitang dumarating sa inyong isipan, sapagkat ito na ang panahon upang ang bawat isa ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Piskopus Kalinis-linisan. Ang tao'y humahamak sa mga bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngunit ito'y ipinapaunawa ng inyong Diyos na buhay sa huling panahong ito. Inihiram ko ang tinig at katawang laman ng isa upang ihayag ang aking kaninginan. Mula sa simula at hanggang sa kasalukuyan ay hindi ako nagkulang sa tao. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang kamatayan ay hindi mula sa akin. Ngunit ang buhay ang siyang mula sa akin. At ito ang ibinibigay ko sa inyo nang walang kabayaran. Iniaabot ko sa inyo sa mga sandaling ito na mula sa pagtanggap ninyo sa aking banal na pangalan, ang inyong kamatayan ay papalitan ko ng buhay na walang hanggan. Ang bawat isa ay sadyang uuwi sa tunay niyang tahanan. Ang alabok ay babalik sa pagiging alabok. Ngunit, mayroon kayong tunay na tahanan sa langit. Ang inyong kaluluwa ay magkakamit ng katawang panlangit kung kayo magtatagumpay sa pananampalatayang ito sa pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Wala na ako sa naglalakihang templo na do'y sinasamba ay ang kapwa-tao, na do'y ang sinusunod at tinutupad ang aral ng tao. Ako'y narito, kapi-kapiling ninyo, bagamat hamak sa tingin ng tao, ngunit ito'y dakila at sadyang kay ganda sa aking paningin. Malapalasyong tingnan sa aking paningin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, baliwala ang tahan ng maganda kung ang nakatira ay marumi ang puso at pamumuhay. Sinasabi ko sa inyo, nang ako'y nagkatawang laman, ako'y namuhay bilang isang aba, bilang isang api ng sanlibutan ito.
Kaya sinasabi ko sa inyo, mapalad at masigit na mapalad yung hinahabulan kaysa humahatol. Gayon din naman bilang kayo ang gagampang Kristo sa huling panahon ito. Maging handa kayo sa mga paghahatol ng inyong kapwa-tao. Makakarinig kayo ng mga salita, makakasakit sa inyong damdamin dahil sa tinanggap ninyong pananampalataya mula sa akin. Ngunit, kung ito'y inyong mapagtatagumpayan, higit pang pagpapala na hindi nakikita ng inyong mga mata ang aking ipagkakaloob. Pagdating na muli aking uulitin, ang inyong buhay dito sa lupa ay sadyang mayroong hangganan. Ngunit mapalad ang bawat isa na susunod sa tagupili ng kanyang ama. Mapalad ang bawat isa na makakayang iwan ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, at mahal sa buhay upang sumunod sa aking nilakhanan. Bilang kayo ang Kristo sa huling panahon ito. At kung paano kayo ay naghahayag ng aking salita sa buong sanlibutan, hindi ko naman kayo pababayaan. Magutuman o mauhaw ang bawat isa. Ang kanyang espiritu ay aking palalakasin. At kung kayo magtitiwala sa akin sa pamamagitan ng isang basong tubig, kayo ay mabubuhay. Sa pamamagitan ng aking salita ay hindi kayo mangangamba sa mga araw na dumarating. Ngunit sadyang ang tao ay maraming iniisip at maraming tumatakbo sa isipan kung paano kakain, iinom sa araw-araw. Ngunit tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo. At kung kayo mananampalataya sa akin, kay aking pakakanin at kainin. At sino man na makikisalo sa akin sa hapag na ito, kailan may hindi na magugutom ni mauupaw man. Masasaktan ang katawang laman. Ngunit ang inyong kaluluwa ay aking iingatan sa kumukulong asupre at naglalagaplat. Huwag na kayong magmatigas sa mga salitang inyong narinig, sapagkat ang pagpapala at haba ng aking pagkatyo ay mayroong hangganan. Tulad ng nangyari na ganap sa inyong kapatid na ngayon nasa aking piling at magiging kasama ko sa panghabang panahon sa aking kaharian. Bilang kayo ay nanalangin sa akin, ito'y aking tutupad. At bilang siya ay sumampalataya sa akin, siya'y aking luluwalhatin. At yan ang mangyayari sa bawat isa kapag kayo ay sadyang nakatakda ng umuwi sa kanyang tunay na tatanan. Tandaan ninyo, bagamat unti-unti ang inyong paglago sa lugaran ito, kung kayo ay hindi maiinip at kayo magtitiyaga hanggang wakas, hindi lamang kayo
ang magiging narinito, kundi darami at darami. Ngunit sinasabi ko sa bawat isa, hindi ko kailangan ng marami kung hindi naman tapat at magiging tapat sa akin. Mas nanaisin ko ang kakaunti, ngunit tapat sa kanyang pananampalataya. Huwag kayong maghahanap ng sinasabi ng tao, malaking hiwaga bilang patotoo na ang Diyos ay suma sa inyo. Tandaan niyo, ang aking salita'y sapat na. Ang aking banal na aklat, ang Biblia, na aking iniwan sa inyo, ay isa ng sapat ring patotoo na ako'y si ako nga ang siyang nagbibigay sa inyo. Ngunit, sadyang kayo ay maging handa sapagkat marami ang hahato. Marami ang magtatawa at marami rin ang siyang tatalikod sa akin. Hindi ako ang nagpapala, kundi ang tao. Ako ang nagbibigay ng buhay, ngunit ang tao ang siyang gumagawa ng sarili niyang ikamamatay. Ngunit mapalad kayo sa lugaring ito na tumanggap sa aking banal na pangalan. Hindi ang lalaki o ang sino pa man na naririto na inyong nakikita ang inyong tinanggap at sinampalatayan, kundi ako na banal na Espiritu na nagpapatawa bilang amangis ko. Kayo nga'y humingi at kayo aking bibigyan. Ngunit sa paghingi ninyo sa akin, ang tunay na kailangan nyo lang ang aking ipagkakaloob. Tunay ngang sapat lamang ang aking ipagkakaloob. Sapagkat ang pinagkalooban ng sobra ay lalasin. Hindi lamang sa material na bagay, kundi sa pamamagitan ng aking salita. Kaya panghawakan ninyo ng matibay ang nasa inyo upang hindi maagaw ninyo man. Sapagkat di nyo nalalaman ang mga bagay na mangyayari pa at sa darating pang araw. Kaya't manatili kayo sa aking salita at ako rin na may mananatili sa inyong buong pagkatao hanggang sa ako ay muling dumating. Taglay ang aking dakilang kapangyarihan. Magsitayo ang bawat isa. Awit ang salamat Ama. Nais ko at aking pinita na humarap ang kabiyak. Kabiyak pero na ito. Tandaan baka.
Tulad ng aking binika, ako'y hindi nagpabaya at nagkulang sa bawat isa na pinahiram ko ng buhay. Ngunit, ang bawat isa sa inyo ay sadyang mayroong hangganan. Ang buhay dito sa lupa ay sadyang mayroong katapusan. Ngunit, mapalad kayo kung kayo'y kumilala sa aking pangalan. Scopus, Ama sa pasimula hanggang wakas. Marami man ang pinagdaanan mula sa simula at hanggang sa kasalukuyan. Huwag kayong mag-aalala. Ako'y kasama niyo. Huwag kayong mangangamba. Ako'y narito. Handang tulungan. Ang humihingi. Handang bigyan. Ang nagmamakaawa sa akin. Ang kayamanan na inyong tinanggap mula sa akin ay higit ng pagpapala. Iningatan ko ang bawat isa. Kung iningatan ninyo ang kayamanang ipinagkaloob ko sa inyo. Tandaan ninyo, bagamat wala na ang katawang laman ng inyong mahal sa buhay. Siya'y aking paghihintulutan na magmanhit man ako dito sa lupa upang kayo ay kanyang masilaya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ihintaying makita ng mukhaan sapagkat hindi lahat ay makakaya. Hindi lahat ay mayroong kaloob na makakita sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Ngunit sinasabi ko sa iyo, anak, ang hindi nakikita ng mata ay nakita ng inyong isipan. At ito ang aking pangalan na matagal na inilihim sa mahabang panahon upang hindi makalakad ng tao. Kaya't anak, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Ang mga ibon sa inyong papawid ay di ko pinababayaan. Kayo ang aking kawangis at itinuturing kong mga anak ay hindi ko naman pababayaan. Hindi tandaan ninyo, nasa inyo ang mga gawa. Nasa akin ang habag at awa, kabaya at pangmatnubay, biyaya at pagpapala. At sa araw niya ito, anak, ipinagkakaloob ang iyong pangalan sa aking kaharian. Sa pangalan Amen. Ang iyong anghel na lagwardya na mamamatnubay sa iyo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Siya iyong kasama. Gayon din naman ay ako. Sumayo aking kapal at pamamatnubay. Maraming salamat.
anak, patuloy mo bang palakasin ang iyong kalooban? Patuloy mo bang patatakin ang iyong pananampalataya? Huwag na huwag kang hihinaan ng loob kung dumarating ang mga araw at oras na ikay nasasaktan at nais mo na maiganap ng buong buo ang iyong katawang labi. Handaan mo ang aking pagpapala na ibinibigay sa iyo iyong beauty. Tingnan ko at tinitingnan ang inyong pananampalataya sa akin. At kung hindi man maganap ang nilalaman ng inyong isipan at minimithi ng inyong kalooban, ay huwag kayong malulungkot at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sa pakikinig ninyo, huwag ninyong iisipin ang mga salita na paghahamak ng tao. Bagkus ang inyong sundin at patuloy na ganapin ang aking salita na inihakayag sa inyo. Patuloy at patuloy na biyaya at pagpapala ang siya kong ipagkakaloob sa iyo at sa inyong sambahayan bilang tinanggap ninyo ang aking pangalan. Maraming salamat. Ikinalulugod ko ang iyong pagtangka. Di man mabuka at mawika ng bibig na ako'y iyong sinasampalataya. Ito'y aking narinig. At ang iyong mga kahilingan ay patuloy kong ipagkakaloob. Ngunit, nais kong makita ang patuloy ng pagbabago. Huwag kayong matatakot gumawa ng mabuti. Higit ninyong katakutan ang gumawa ng masama. At sa pangalan ng Emmanuel, ay aking ipinagkakaloob ang iyong gabay at pagtulay bilang iyong Emmanuel. na mag-iingat sa iyo. Tawagin mo siya sa lahat ng salita. Ngunit, huwag mong kalilimutan ang aking pangalan. Isko. Sa oras ng pag-isip at bago matulog, ako'y inyong alalatan at kung paano ako ay inyong inaalala. Kayo na ba'y aking aalalahan sa oras na kayo ay mangailangan sa akin? Pagpapala, gabayan o magtupad ay sumasagot. Unti-unti ang ibinibigay kong kagalakan. Naaalok
sa inyong mga gawa at pananampalataya. Ngunit ang tao, kung minsan, inaasahan na agad-agad ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ayaw kong mangyari ang mga nangyari sa nakaraan. Na kapag nakuha ang kanyang nais, ako'y kanyang iiwan. At tulad ninyo na isang magulang, ayaw ninyong iwan at iwan ang anak. Gayon din ang aking pagkakas. Kaya't huwag kayong magtataka kung patuloy kayong natitiis. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtitiis, kayo'y kumakapit sa akin. Sa pamamagitan ng pagtitiis, ako'y inyong inaalala. Sa pamamagitan ng pagtitiis, ako'y inyong sinusunod. Kaya huwag kayong mangangamba at magdadalawang isip kung hindi pa man nangyayari ang mga bagay na inyong inaasahan. Masigit ninyong pagalingin ang inyong kaluluwa sapagkat ito ang pagkakalooban ko ng katawang pantay. Ang katawang laman na ito ay babalik at babalik sa pagiging kalaman. Ngunit, ang sino mang magtatagumpay sa pananampalataya mula sa aking bagong pangalan ay sadyang higit na mapatay. Kaya anak, at sa bawat isa, huwag ninyong iisipin ni mawiwik ka ng inyong bibig na ako ay hindi karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos. Pinapapatak ko ang masaganang ulit sa lahat ng tao. Ngunit, ang tao ang siyang kikilos. Kung nais ng tao ang isang pagbabago, ito'y kanyang pagsisikapan. Ito'y kanyang pag-aaralan. At hindi maiinip sa oras na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Kaya't anak, huwag kayong maiinip sa mga bagay na ipinagdako para sa inyo. Ang lahat ay aking itinagda ng naaayon sa aking kalooban. At kalooban ko na kayo ay magkatipon sa araw na ito, tumakila sa aking pangalan, magkaisa sa pagpapahayag ng aking banal na pangalan sa buong sanlibutan. Meron kayong magagawa kahit sa tingin ng tao, kayo'y mahina. At ito ang inyong pag-aralang mabuti upang kayo ay magkamit patu-patuloy ng gantimpala mula sa sige.
patuloy kong ipagkakaliit ang buhay sa iyo, anak. Kaya huwag kang mangalamba sa mga bagay na iyong nararamdaman. Sa pamamagitan ng labis sa tubig at ng inyong pananampalataya, ang lahat ng nararamdamang mabigat ay mawawala. Ngunit tandaan ninyo, ulit-ulit na aking binibigay, higit ninyong buhayin at pagalingin ang inyong kaluluwa, sapagkat ito magmamana ng gantimpala, katawang panalangin. Ngunit habang kayo'y nakikinig at sinusunod ang aking salita, di nyo namamalaya na dinurugtungan ko ang inyong buhay. Kaya't nasa inyo ang mga gawa. Nasa akin ang pagpapasya. Ang nais ko ay patuloy na pagbabago. Sige. Ang nasa sa iyo ay hindi makukuha ng iba kung ito'y iyong iingatan hanggang sa wakas ng iyong buhay. Ang buhay na walang hanggan ay nasa inyo na. Kayo na lamang ang siyang maging. Sige. Patuloy na kalakasan ay aking ipagkakalit. Ngunit huwag kayong maiinip sa oras na aking itinagda. Ang lahat ng bagay ay sa unti-unti ibibigay. Ngunit masigit ninyong palakasin ang inyong pananampalataya, sapagkat buong man at nakagagalaw ang inyong katawan. Ngunit, kung kulang ang inyong pananampalataya sa Diyos, ay baliwala ang lahat. Kung kayo may kulang at may kulang sa inyong katawan laman, ngunit kayo hindi nagkukulang sa pagsunod sa akin, higit kayong mapalan. At huwag ninyong hatulan ang inyong mga sabi. Ang mga nangyari na ganap ay inyong isipin na isang pagtawag at isang pagpapala ng Diyos sa inyo. Ito inyong ingatan hanggang sa kayo ay bumalik sa tunay ninyo lahat. Hanggang dito na lang ang aking pag-ibig. Maraming salamat sa bawat isang nagpalugit at nag-alay ng kanyang sarili sa araw na ito. Hindi pa ninyo ako makikita at marinig sa mga darating. Kung kayo ay hindi mawawala
sa aking harapan, sa aking banal na salita. Kayo'y aking iingatan, ngunit ingatan niyo rin ang inyong mga sarili. Sapagkat marami ng sakit na dumarating at darating, na sadyang ang tao ang siyang gumawa at nagsaliksik upang ang tao rin ay kanyang pagkakitaan. Ngunit sa pamamagitan ng aking salita at ng inyong pananampalataya, ya'y mawawala at ang lahat ng pagsubok ay inyong mapagtatagumpayan. Sumainyo ang aking pagpapala, gabayan pamamagnutay. Patuloy ako ay magpapadama sa bawat isa. Paalam.